So ito padagdag sa mga loyalista para hindi kayo magiging ugok, mga mangmang at mga bubo. Huwag nyo araw-arawin na sabihin ninyo na lahat ng mga kakilala sa mga Duterte, ng mga incheck, ng mga negosyante ay drug lord. Ito lang masasabi ko. Ibig sabihin ba lahat ng mga nagninegosyo sa buong Manila, kung kakilala ang Duterte, drug lord na? Ganon. Ngayon, kung ikaw, trabahante ngayon sa isa sa pinakamayaman na negosyante dito na incheck, tapos kakilala ni Duterte, sabihin mo, drug lord? Mag-isip-isip ka. Dahil kung nalaman na ikaw ay nagsasabi ng ganyan na ang amo mo na incheck ngayon, na pinapasukan mo trabaho, drug lord, baka bukas, tao bang kaldero mo. Dapat ganyan kayo mag-isip bago kayo bumitaw ng mabigat na paratang na sasabihin nyo lahat ng mga negosyanteng incheck na kakilala sa mga Duterte, drug lord. Ganon. So ibig sabihin ba kakilala ni Duterte si Xi Jinping na presidente sa China, sabihin nyo drug lord? Di ba kakilala? Close sila eh. Sa panahon na si Duterte namumuno, lahat ng request ni Duterte sa China, walang reklamo, automatic bigay agad. So sabihin niyo ngayon si Xi Jinping na presidente sa China, drug lord. Ganon. Yan ang i-analyze ninyo. Hindi na yung logic ha. Klaro yan. Ang mga negosyante sa Davao ng mga kakilala ni Duterte, hindi yan sabihin natin na kinikilala siya at kinuklose niya. Dahil siya ang mayor, lahat ng pumapasok na era o mga negosyante, mga investor, ay inaalagaan ni Duterte, pinapakisamahan. Yan ay tawag diyan public relation. Kung wala kang ganyan, ibig sabihin sira ulo ka, gago ka na tao, hindi ka marunong makisama. Si Duterte, alam niya sa loobin ng bawat isang tao, mahirap, mayaman, kung ano pang posisyon mo. Inaalam niya. Binibigyan niya ng magandang relasyon o pagtrato. Kayong mga ugok ng mga loyalista, hindi ko alam kung saan ang utak niyo nilagay. Pinupuri ninyo ang mga kidnapper, kriminal, adik. Gagawin pa niyo yung santo. Gagawin niyo yung bayani, ang mga kriminal. Alam niyo kung anong tawag diyan? Kinukonsinti ninyo mga masamang tao para mag-hasik ng lagim. Bakit? Kasi imbis na mga inosinding tao ang nalalagay sa alanganin, sila pa ang naiipit dahil sa kagaguhan ninyo na ang mga kriminal ang pinapaboran sa numero 1 ng human rights. Nag-iingay ba kayo ngayon sa mga inosinting napapatay? Napakalaki ang bunganga ninyo pagdating sa mga kriminal at mga masasamang tao kung namamatay. Sabihin nyo agad, Ijiki, kagunggungan ninyo. Ang sabihin ninyo, pabor kayo na hindi kayo pakialaman sa mga bisyo ninyo. Kaya galit na galit kayo sa mga Duterte dahil ang Duterte lang ang gumagawa ng strategy na uplantukhang buong Pilipinas nag-surrender. Libo-libong tao ang nag-surrender. Sino magagawa ng presidente ganyan na estratehiya? At ito pang mga ubok ng loyales, sasabihin na matagal na daw yung war on drugs. Matagal nga. Ang tanong, nagiging epektibo ba sa panahon nila? Meron bang nag-surrender? Mga ugok.
Sa panahon ni Noynoy, ang nagiging protektor at nagbibinta na mismo pulis. At ang protektor nila na pinakamataas pa, mga general, mayor, congressman. Kaya pasok sa listahan na tinatawag na narco-politics. Mga protektor sa illegal na droga. Kayong mga taong mga mangmang na walang alam sa kalakalan sa droga, puro lang kayo Duterte, sisi Duterte. Kayo ang nakikinabang. Bakit? Kung hindi naging presidente si Duterte, yang anak mo matagal na yang tumalon sa tulay. O di kaya matagal ka nang sinaksak. Sipin mo, sa panahon ni Noynoy, doon nagiging talamak ang droga. Hindi ka pa siguro nakakita na buong pamilya hindi na kumakain. Nagdudruga na lang lahat. Mula apo, lolo, lola, anak, mag-asawa, lahat nagdudruga. Dito mismo sa Maynila, buong baryo. Kahit saan sulok sa Maynila, bumabaha ang droga sa panahon ni Noynoy. Doon ang pinakatalamak na panahon na ang droga ay naghahari. Kaya huwag tayong magpakamangmang at magpakabugok. Sabihin ninyo na si Duterte ay totoong drug lord. Ginagawa lang niya ang estratehiya o plantukang na war on drugs para matanggal at mawala ang kompetensya. Ginagawa pa rin yung negosyo ang war on drugs. Karuko, grabe talaga mga tao pag-iisip. Alam nyo, itong mga nagsasabi na ganyan, mga sinasabi nilang si Duterte daw ay gumagawa ng war on drugs dahil siya ang pinaka totoo daw na drug lord. Dahil para wala ng mga kompetensya. Ang tanong, kung siya naging presidente, nagiging drug lord, bakit? Saan niya ibibinta na buong Pilipinas naging war on drugs? Hindi na nga lumalabas ng bahay sa sobrang takot, magbibinta ka pa. Saan ibibinta ni Duterte? Aber, sinong tao dito sa buong Pilipinas na meron kayong nabalitaang merong nagbibinta sa panahon ni Duterte at gumagamit? Lumabas na kayo? Kahit saan tayo mag-usap, tawagin niyo ako. Tanungin niyo kung sino nagbibinta sa panahon ni Duterte. Kung sabihin niyo siya ang drug lord at ginagawa niyang negosyo para walang kompetensya. Saang lugar siya nagbagsak ng droga at sinong mga source niya ng mga poser ang nagbibinta? Saan? Buong Pilipinas pinapatupad ang war on drugs, tapos sasabihin niyo na nagbibinta si Duterte. Alibay niya yan para walang kompetensya. Sino? At taga saan ka? At tatanungin kita, lahat ng mga opisyalis dyan, kung sinong nagbibinta sa panahon ni Duterte, nasabihin mong kompetensya daw. Yan ang dapat niyong isipin. Bago kayo bumitaw, isipin niyo muna, sinong magbibinta na lahat ng mga tao hindi na nga lumalabas ng bahay at dagdag pa sa pandemic. Ngayon, kung mayroong isang tunila ng shabu si Duterte sa panahon niya, saan niya ibibinta? Ayan, dalhin niya sa Saudi, dalhin doon sa China. At China, sinasabi niyong numero 1 drug lord. Ayan, dadalhin sa Amerika. Saan ano niya? Yan ang dapat niyong pakaisipin in 3 times.
bago kayo magsalita ng mga ganyan, ng mga katsismisan, kaparitis, wala. Dapat ngayon, nasa millennial na tayo, dapat mag-research tayo, magsuri, magsaliksik, anong klaseng tao ang pinaglalaban natin. Kasi kayo, ang nakikita lang ninyo at nalalaman na pagdating sa pangalang Duterte, mamamatay tao na. Wala kaming pakialam kung sabihin yung kriminal at mamamatay tao si Duterte. Bakit? Deserve nilang mamatay dahil kriminal sila. At ayaw nilang pakialaman at hindi sila nakikinig at sumusunod sa batas. Gusto nila ang kini ng batas at sila ang batas. Hindi po pwede yan. Dahil kung kukonsintihin ng mga ganyang klaseng tao, walang silbi ang hustisya sa ating bansa. Magiging magulo lang at papunta tayo sa civil war. Gusto niyo yan? Civil war. Iwan ko lang kung mag-civil war. Baka bukas kaharap mo na si San Pedro. Kaya ngayon sa impeachment na ito, puro kabalbalan at kabulastugan at kawalang kwinta. Tapos gagamitin pa ang salitang taong bayan daw ang makikinabang kapag ma-impeach si Sara. Kayong mga kongresman ng mga ugok, bakit alam namin ang inyong mga agenda? Kayo lang ang taong bayan. Huwag niyong idamay ang mga taong bayan. Dahil hindi kami pumapabor sa impeachment na walang matino at matibay na basihan na ebidensya. Gawa-gawa lang at puro paninira lang. 32 milyon ang nagtitiwala at bumoto kay VP Sara. Wala kayong karapatan. Kung sa tutuusin lang, kayo ang dapat i-content at ipakulong kayong mga buhaya ganit sa gobyerno. Isyo ngayon, malapit ka na ipasok trililing sa banga.